iba't ibang kooperatiba at people's organization sa Malabon nanumpa sa tungkulin. Memorandum of Agreement para sa mas pinalawak na serbisyo sa mga OFW at kanilang pamilya, nilagdaan ng Malabon LGU at mga katuwang na ahensya. Allowance ng PEMASCA Presidents at Dead Claim Assistance para sa mga pamilya ng mga yumaong senior citizens ipinamahagi ng lokal na pamahalaan. Mga persons deprived of liberty o PDL nagtapos sa Alternative Learning System at Moving Up Ceremony sa BJMP Malabon. Malabon LGU nagsagawa ng pre-disaster risk assessment kaugnay ng posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Mahigit 500 senior citizens tumanggap ng milestone age financial assistance. Mas mahigpit na pamantayan sa meat inspection at sanitation ipinatutupad sa Malabon. Bilang ng nakolektang basura sa lungsod tumaas kasabay ng tuloy-tuloy na pag-ulan. 30 streetlights na isaayos sa iba't ibang bahagi ng lungsod. LTFRB NCR at Malabon LGU nagtulungan para sa pagbuo ng Local Public Transport Route Plan. Yan at iba pang balita tutukan sa Malabon News Weekend Report. Magandang gabi, ito ang Malabon News Weekend Report. Ako si Abby Peralta. At ako si Clarice Pagobo. Umpisahan natin ang balitaan sa mas pinalakas sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan sa iba't ibang kooperatiba at organisasyon matapos ang isinagawang panunumpa ng kanilang mga bagong opisyal. Narito ang report ni Abigail Malik. Mas pinalakas pa ng pamahalaang lungsod ng Malabon ang suporta sa mga kooperatiba matapos pangunahan ang panunumpa sa tungkulin ng mga bagong halal na opisyal ng iba't ibang kooperatiba sa lungsod. Kabilang sa mga nanumpa ang City of Malabon Cooperative Development Council, Damata Kadima Sunrise View Housing Cooperative, Hulong Duhat Vendors Development Cooperative, Malabon Jeepney Transport Cooperative, Navotas Transport Cooperative, at Nuestra Señora del Rosario Market Credit Cooperative. Kinilala ang mahalagang papel ng mga kooperatiba sa pagpapalago ng kabuhayan at pagpapatibay ng diwa ng pagtutulungan sa komunidad. Inaasahang pamumunuan ng mga bagong opisyal ang kanilang mga organisasyon ng may integridad, malasakit at dedikasyon sa kapakanan ng kanilang mga miyembro at ng buong Malabon. Patuloy namang hinihikayat ng lokal na pamahalaan ang pakikisa at aktibong pakikilaho ng mga kooperatiba tungo sa isang mas maunlad at mas matatag na lungsod. Nagbabalita ako si Abigail Malik mula sa Malabon TV. Kaagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon. Mas pinalawak ang suporta para sa mga overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement na nilagdaan ng Malabon LGU at mga katuwang na ahensya. Narito ang report ni Roland Castillo. Suporta para sa Malabueñong Overseas Filipino Workers o OFWs ang sentro ng nilagdaang Memorandum of Agreement ng pamahalang lungsod ng Malabon at mga partner agencies ng pamahalaan. Layunin ng kasunduang ito na mas palawakin pa ang mga programa at serbisyong nakalaan para sa mga OFW, returning OFW at kanilang mga pamilya. Kabilang dito ang employment facilitation, reintegration assistance, skills training, welfare programs at mga hakbang laban sa illegal recruitments at trafficking in persons. Mas palalakasin din ang OFW Help Desk ng lungsod na magsisilbing sentro ng impormasyon, referral at iba pang serbisyong kailangan ng mga migranteng manggagawa. Katuwang ng Malabon LGU sa pangunguna ni Mayor Jeannie Sandoval ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Migrant Workers o DMW, Overseas Worker Welfare Administration or OWA, Department of Labor Employment o
DOLE at TESDA National Capital Region at Public Employment Service Office o PESO. Ayon kay Mayor Jeannie Sandoval, mahalaga ang papel ng lokal na pamahalaan sa pagtugon sa pangangailangan ng mga OFW sa pagbibigay ng suporta sa kanilang bawat yugto ng kanilang paglalakbay bilang manggagawang Pilipino. Alam natin ang mga sakripisyong ginagawa ng ating mga OFWs. Kaya bilang lokal na pamahalaan, tungkulin nating tiyakin na meron silang maasahan. Hindi lamang bago sila umalis, kundi maging habang sila ay nasa ibang bansa at lalo na kapag sila ay nagpasyang bumalik at magsimula muli dito sa Malabon. Patuloy na isinusulong ng mga programang tulad nito ang pagbibigay ng proteksyon, oportunidad at mas magandang kinabukasan para sa ating mga modernong bayani. Nagbabalita mula sa Malabon TV, ako si Roland Castillo, kagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon. Patuloy naman ang pagbibigay ng suporta ng lokal na pamahalaan para sa mga lolo't lola matapos ipamahagi ang allowance para sa mga PEMASCA President at death claim assistance para sa mga naulilang pamilya ng mga senior citizen. Patuloy na pinagkakaloob ng pamahalaang lungsod ng Malabon ang allowance para sa mga pangulo ng Federation of Malabon Senior Citizen Association Incorporated o PEMASCA bilang pagkilala sa kanilang patuloy na paglilingkod sa mga senior citizens sa lungsod. Kasabay nito, 60 pamilya naman ng mga namayapang senior citizen ang tumanggap ng tig 3,000 death claim assistance bilang tulong sa kanilang gastusin sa gitna ng pagdadalamhati. Personal na ipinamahagi ni Mayor Jeannie Sandoval ang tulong at nakiramay sa mga naiwang mahal sa buhay. Ayon sa Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA Malabon, maaari mag-apply para sa mga death claim assistance ang mga kwalipikadong pamilya ng kanilang tanggapan mula Lunes hanggang Huwebes alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Paalala ng OSCA, kailangang maisumite ang kumpletong requirement sa loob ng 3 buwan mula sa petsa ng pagpanaw ng senior citizen upang makapag-avail ng benepisyo. Isa na namang tagumpay ang naitala sa rehabilitasyon ng mga persons deprived of liberty o PDL matapos idaos ang Alternative Learning System graduation at Moving Up Ceremony 2026 sa BJMP Malabon. Narito ang aking report. Walang pader ang kaalaman, walang rehas ang edukasyon. Patunay nito ang matagumpay na pagtatapos at paglilipat antas 2026 ng Alternative Learning System o ALS na ginanap sa BJMP Male Dormitory sa Barangay Katmon, Malabon City nitong July 7, 2026. Sa temang Pilipinong nagsipagtapos, handang mamuno ng may kakayahan at mabuting pagkatao. Ang programa ay dinaluhan ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Mayor Jeannie Sandoval. Mga opisyal ng Schools Division Office, Bureau of Jail Management and Penology, DILG Malabon, barangay officials, ALS facilitators, mga kaguruan at iba pang katuwang na ahensya at mga pamilya ng mga graduates. Sa kabuuan, 18 persons deprived of liberty o PDL ang nagtapos sa ilalim ng ALS program, 6 sa antas ng elementarya at 12 sa junior high school. Kabilang sa mga itinampok sa programa ang pagkilala sa mga nagsipagtapos at mga natatanging mag-aaral. Kabilang si Eke na nagtapos bilang rank 1 ng BJMP Malabon at rank 3 sa ALS sa buong lungsod. Thankful pa rin po, lalong-lalo sa BJMP, sa lokal na pamahalaan, sa chances na binigay sa amin para makapag-tapos pa rin ng pag-aaral. Huwag mawawala ng pag-asa. Always look at the brighter side of the story. Kahit ganito pa man, meron sigurong plano si Lord na mas maganda para sa atin. Tsaka laban lang. Naging emosyonal din ang isa sa mga magulang ng nagtapos na PDL habang ibinabahagi ang kanyang pagmamalaki at pag-asa para sa mas magandang kinabukasan ng kanyang anak. Ako na nagsikap siya sa buhay kahit na mahirap. Hindi naman habang panahon nandito ako sa mundo. Paglabas niya, mataguhin niyang kanyang mga anak. Tsaka meron din siyang matutulungan na mga kaibigan niya na naaaral niya rito sa loob ng bilangguan. Maraming salamat po na bigyan sila ng opportunity na makapag-aral kahit na nandito sa bilangguan. Malaking bagay po ito na
ang kaalaman niya na pagpatuloy ang kanyang pag-aaral kahit na naandito sa bilangguan. Ayon kay Mayor Jeannie Sandoval, ang tagumpay ng mga nagsipagtapos ay bunga ng kanilang tiyaga, disiplina at paniniwalang ang edukasyon ang susi sa panibagong pag-asa at mas magandang kinabukasan. Pinasalamatan din niya ang Schools Division Office ng Malabon, BJMP at iba pang katuwang na patuloy na nagsusulong ng mga programang pang-edukasyon at rehabilitasyon. Nagtapos ang programa sa isang espesyal na pagtatanghal at awit mula mismo sa mga graduates, isang makahulugang pagdiriwang ng kanilang mga natamong tagumpay at panibagong simula. Patunay ang kanilang kwento na sa pamamagitan ng edukasyon, may pagkakataong magbago, matuto at muling bumangon para sa mas maayos na kinabukasan. Nagbabalita mula sa Malabon TV. Ako si Abby Peralta, kaagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon. Kasunod ng patuloy na pagbabantay sa lagay ng panahon, nagsagawa ang Malabon LGU ng Free Disaster Risk Assessment kaugnay ng posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Narito ang report ni Abigail Malik. Bilang bahagi ng pinaigting na paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Bavi na may lokal na pangalang Inday, nagsagawa ang pamahalaang lungsod ng Malabon ng Pre-Disaster Risk Assessment kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mga opisyal mula sa 21 barangay, mga departamento ng lokal na pamahalaan at mga response cluster na katuwang sa pagresponde sa oras ng sakuna upang matiyak ang kahandaan ng lungsod sa anumang maaaring idulot ng sama ng panahon. Batay sa pinakahuling weather bulletin ng Pag-asa, inaasahang magiging pinakamalapit ang bagyong Inday sa Metro Manila, Miyerkules ng gabi, July 8. Dahil dito, inatasan ang lahat ng kinauukulang tanggapan na paigtingin ang kanilang paghahanda at tiyaking nakahanda rin ang mga kinakailangang kagamitan, tauhan at serbisyong kinakailangan kung sakaling lumala ang lagay ng panahon. Samantala, posible namang lumakas ang bagyo sa darating na Sabado at Linggo dahil sa habagat at paglanding nito sa bansang Taiwan. Pinangunahan ng head ng Malabon DRRMO na si Roderick Tungot ang pagpupulong kung saan tinalakay ang kabuuang disaster preparedness plan ng lungsod. Kabilang dito ang pagsusumite ng situational reports, weather outlook, monitoring sa kalagayan ng mga dam, flood hazards and weather level, mga critical na paghahanda at mga agarang paghahanda bago, habang at pagkatapos ng pananalasa ng bagyo. Disaster Risk Reduction and Management Council sa pamumuno ni Mayor Jeannie Sandoval ay nagsagawa ng Pre-Disaster Risk Assessment o yung PIDRA na tinatawag upang paghandaan ang paparating na bagyong Inday, natatawaging Inday kapag pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. So nakahanda naman, nakita natin kanina na ang mga barangay ay nag-commit na sila ay tutulong sa Malabon at iba't ibang departamento para mapaghandaan yung paparating na bagyo. Samantala, tiniyak ng City Social Welfare and Development Department na sapat ang nakahandang relief packs para sa mga residenteng maaring maapektuhan ng bagyo. Nakaalerto rin ng City Health Department sa pagbibigay ng mga gamot at serbisyong medikal, habang nakahanda rin ang mga paaralang maaaring magsilbing evacuation centers kung kinakailangan. Nakaantabay rin ang Public Safety and Traffic Management Office para sa maayos na pamamahala sa daloy ng trapiko. Tiniyak naman ng City Engineering Department ang tuloy-tuloy na operasyon ng mga pumping station. Gayon din ang City Environment and Natural Resources Office para mapanatiling malinis ang mga estero at daluyan ng tubig upang maiwasan ang pagbaha. At ang General Services Department ay nakahanda rin para sa mga agarang paglalabas ng mga kagamitan at iba pang logistical requirements sa oras ng emergency. Ayon naman kay Mayor Jeannie Sandoval, nananatiling handa ang pamahalang lungsod ng Malabon sa pagharap sa anumang posibleng epekto ng bagyong Inday at patuloy na nakikipag-ugnayan ang bawat departamento upang matiyak ang kaligtasan ng bawat Malabueño. Sa mga kababayan ko mga Malabueño, po ay mag-ingat at higit sila dapat po handa tayo dito sa paparating na bagyo. Alam naman natin kung ano ang naging sitwasyon kung bagyuhan. Huwag po kayo mag-alala, handa naman po ang lungsod pamahalaan
para tayo po ay ng mga prepositioning ng goods, kung kailangan po lumikas, may evacuation centers po tayo. At syempre, higit sa lahat, tayo po ay mag-iingat sa paparating na bagyo. Kung hindi naman po kailangan lumabas, manatili tayo sa ating mga pamamahay. Depende na lang gaano ka panganib. Pero kung may mga kailangan, pwede po mag-text MJS po para ma-rescue po kayo at mabigyan po ng karampatang tulong. Kasabay nito, hinihikayat ang publiko na manatiling mapanuri at kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga opisyal na mapagkakatiwalaang resources tulad ng Pag-asa, DOST, Malabon City Government, Malabon TV, Malabon DRRMO, at opisyal na Facebook page ni Mayor Jeannie Sandoval. Maaari ring gamitin ang bagong panahon app ng DOST para sa real-time weather updates. Para sa agarang paghingi ng tulong o pagsusumbong ng mga insidente, maaaring magpadala ng mensahe sa Malabon Ahon 24/7 Alert app at Let's Connect Text MJS na nananatiling bukas upang tumugon sa pangangailangan ng mga residente anumang oras. Habang patuloy na binabantayan ang galaw ng Bagyong Inday, nananawagan ang pamahalang lungsod ng Malabon sa bawat residente na maging handa sumunod sa mga abiso ng mga otoridad at makipagtulungan sa mga hakbang na ipapatupad para sa kaligtasan ng lahat. Ang ganitong mga inisyatiba ay naglalayong gawing mas ligtas at mas handa ang komunidad. Nagbabalita mula dito sa Malabon DRRMO Conference Room. Mula sa Malabon TV, ako po si Abgil Malik, kaagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon. Bilang pagkilala sa kanilang mahalagang ambag sa komunidad, mahigit 500 senior citizen ang tumanggap ng Milestone Age Financial Assistance mula sa lokal na pamahalaan. Narito ang aking report. May kabuuang 561 na senior citizens na nagdiwang ng kanilang 80, 85, 70 at 75 kaarawan ang tumanggap ng tig 10,000 pisong cash gift sa isinagawang payout sa Diwa Court sa Barangay Tugatog. Ito na ang ikalawang payout ng Expanded Centenarian Cash Gift Program sa lungsod, na layuning magbigay ng pagkilala at karagdagang suporta sa mga nakakatandang Malabueño. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Mayor Jeannie Sandoval ang patuloy na pagpapahalaga ng lokal na pamahalaan sa mga lolo't lola bilang pasasalamat sa kanilang naging ambag sa pag-unlad ng Malabon. Pinangunahan ng National Commission of Senior Citizens, katuwangang Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA Malabon, ang pamamahagi ng financial assistance sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Dumalo rin sa programa sina NCSC Regional Director Anthony Balute, First Gentleman Ricky Sandoval, barangay officials ng Tugatog at iba pang opisyal ng Malabon LGU. Sa pagtutulungan ng pamahalaang lungsod ng Malabon at iba pang ahensya, patuloy na nahahatid ang mga programang nagbibigay ng suporta, pagkilala at mas maayos na kalidad ng pamumuhay para sa mga senior citizens sa lungsod. Nagbabalita mula sa Malabon TV, ako si Abby Peralta, kaagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon. Patuloy na pinapaigting ng lokal na pamahalaan ng meat inspection at sanitation sa mga meat establishment sa Malabon upang matiyak na ligtas at dekalidad ang karne na nabibili ng publiko. Mas ligtas na karne ang target ng pamahalang lungsod sa isiginawang stakeholders meeting para sa mga may-ari at kinatawan ng mga katayan ng manok sa Malabon, kung saan sa pangunang City Health Department, tinalakay ng Meat Inspector Officer Mr. Rodeo Ramirez ang mga wastong hakbang na kinakailangan upang pumasa at sumunod sa National Meat Inspection Service o NMIS at iba pang mga regulasyong kailangan sundin. Isa sa binigyang pansin ang pagbabawal sa galantina o paglalabas ng manok na hindi pa nalilinisan o natatanggalan ng mga laman loob dahil dapat ay malinis na bago pa man lumabas sa katayan upang maiwasan ang cross-contamination bago pa man maibenta. Nagbigay din ng paalala sa paggamit ng wastong uniforme at mahigpit na pagbabawal ng paninigarilyo sa loob ng katayan, pati na rin ang paggamit ng dilaw na ilaw. Nagkaroon din ng hiwalay na pagpupulong ang City Health Department sa mga suppliers ng karne para talakayin ang ligtas na paghawak
pagdadala at pamamahagi ng karne. Isang paalala rin para sa mga Malabueño na suriing mabuti ang mga karne na bibili at tiyaking ang mga tindahang binibilhan ay sumusunod sa tamang inspeksyon at merong meat inspection certificate para matiyak na sumusunod at ligtas ang kinukonsumong karne. Isa ito sa patuloy na pinapalakas ng pamahalang lungsod ng Malabon sa pamumuno ni Mayor Jeannie Sandoval sa pagpapatupad ng pamantayan, sanitation at legal operation ng mga meat establishment upang mapangalagaan ang kalusugan ng bawat Malabueño. Nagbabalita mula sa Malabon TV, ako po si Roland Castillo, kagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon. Tuloy-tuloy ang isinasagawang garbage collection sa lungsod. Nitong nagdaang linggo, mas tumaas ang bilang ng sako ng mga basura na nakolekta sa iba't ibang barangay sa Malabon, bunsod ng sunod-sunod na pag-ulan. May ulat dyan si Abigail Malik. Mahigit 1,100 sako ng basura ang nakolekta ng City Environmental and Natural Resources Office Malabon sa isinagawang lingguhang clean-up at declaring operations sa lungsod mula June 29 hanggang July 5. Bilang bahagi ng paghahanda at pagdugon sa madalas na pag-ulan. Ayon sa ulat, 495 na sako ng basura ang nahakot ng City Engineering Department sa mga barangay ng Tanyong, Dampalit, Baritan, Ibaba at Longos. Samantala, 695 na sako naman ang naalis ng sentro mula sa mga pangunahing creek, estero at iba pang daluyan ng tubig, kabilang ang Tugatog, Letre, Sakul, Pinagsabugan at Lapu-Lapu Creeks, gayon din sa Mega Dike. Sa pangunguna ni Mayor Jeannie Sandoval, patuloy ang regular na clean-up at declogging operations upang mapanatiling maayos ang daloy ng tubig. Kasabay nito, hinihikayat din ang bawat Malabueño na makiisa sa pagpapanatili ng kalinisan sa pamamagitan ng tamang pagtatapon ng basura at pangangalaga sa kapaligiran. Nagbabalita ako si Abigail Malik mula sa Malabon TV. Kaagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon. Walang tigil ang pagkukumpuni ng streetlights sa Malabon, ngunit kasabay nito, 2 lalaki ang naaresto matapos umanong magnakaw ng kable ng kuryente sa barangay Tugatog. Narito ang aking report. 26 na streetlight maintenance work ang isinagawa ng Malabon City Engineering Department sa iba't ibang bahagi ng lungsod mula June 29 to July 5, 2026 bilang bahagi ng regular na maintenance ng street lighting system sa lungsod. Kabilang sa mga isinagawa ang pagkukumpuni at pagkapalit ng 16 na 200 watt streetlights, pagsasaayos ng 9 na span ng aluminum wiring at pagkapalit ng isang photo cell sa mga barangay ng Potrero, Tenajero, San Agustin at Tugatog. Pero sa kabila ng patuloy na maintenance ng mga streetlight, 2 lalaki ang naaresto nitong July 7, 2026 matapos umanong magnakaw ng electrical cable ng isang streetlight sa kanto ng Honrades at Libertad Street sa barangay Tugatog. Ayon sa Malabon City Police Station, rumesponde ang mga pulis matapos makatanggap ng ulat mula sa isang concerned citizen na nakakita umano sa mga suspect na pumuputol ng kable ng streetlights. Sinubukan umanong tumakas ng 2 ngunit naaresto matapos ang maikling habulan. Na-recover sa mga suspect ang tinatayang 25.6 meter ng electrical cable na nagkakahalaga ng 5,000 pesos. Naharap ang 2 suspect sa kasong pagnanakaw. Nagbabalita mula sa Malabon TV, ako si Clarice Pagobo, kagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon. Nakipagpulong ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board NCR sa pamahalaang lungsod ng Malabon upang talakayin ang pagbuo ng Local Public Transport Route Plan o LPTRP ng lungsod. Sa pagpupulong kasama si Mayor Jeannie Sandoval at mga opisyal ng City Planning and Development Office at Public Safety and Traffic Management Office, tinalakay ang kasalukuyang progreso ng transport route planning upang matiyak na naaayon ito sa pambansang pamantayan. Napag-usapan din ang mga hakbang upang mapalakas ang pagpapatupad laban sa mga kolorong vehicles at higit pang mapabuti ang pampublikong transportasyon para sa mga Malabueño.
bilang bahagi ng pagpapabuti ng serbisyo publiko. Nagsagawa ang pamahalaang lungsod ng Malabon ng Committee on Anti-Red Tape Orientation Workshop. Narito ang aking report. Nagsagawa ang pamahalaang lungsod ng Malabon ng Committee on Anti-Red Tape Orientation Workshop na dinaluhan ng mga empleyado mula sa iba't ibang tanggapan nito. Layunin ng orientation workshop na palakasin ang kaalaman ng mga kawani sa pagpapatupad ng Republic Act No. 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018 na nagtatakda ng mga pamantayan upang mas maging mabilis, mas simple at mas epesyente ang paghahatid ng serbisyo sa publiko. Pinangunahan ng talakayan ni Director Grace L. Fernandez ng Anti-Red Tape Authority Compliance, Monitoring and Evaluation Office kasama ang iba't ibang kinatawan ng Anti-Red Tape Authority. Tinalakay rin sa aktibidad ang Citizen Charter, Client Satisfaction Measurement at mga kahalagahan ng pag-update ng Committee on Anti-Red Tape Directory bilang bahagi ng pagsunod ng mga tanggapan ng pamahalaan sa mga itinakdang pamantayan ng ARTA. Nagbabalita mula sa Malabon TV. Ako si Daris Pagobo, kagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon. Mas inilapit ang oportunidad sa trabaho sa isinagawang in-house job fair sa Malabon City Hall kung saan dumagsa ang mga Malabuenyong job seeker. Narito ang report ni Roland Castillo. Nagkaroon ng in-house job interview noong July 9, 2026 kung saan nabigyan ng pagkakataon ang mga job seeker na sumailalim sa interview at makapag-apply para sa iba't ibang bakanting posisyon. Samantala, sa July 14, 2026 mula 8 a.m. ng umaga hanggang 12 ng tanghali sa second floor lobby ng Malabon City Hall muling magsasagawa ng in-house job interview. May 50 hanggang 175 na bakanting posisyon na maaaring applyan, kabilang production and warehouse operations, administration and customer service, sales and retail operations at iba pa. Kasunod nito sa July 16, 2026 ay muli ring magbubukas ang iba't ibang oportunidad sa trabaho para sa mga naghahanap ng mapapasukan, kabilang sa available na posisyon ng sales merchandising at production and manufacturing bukod sa iba't iba pang trabaho. Patuloy itong isinasagawa sa panguna ng Malabon LGU sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Jeannie Sandoval na tuwang ang Public Employment Service Office. Yan ay upang mas mapalapit pa ang mga oportunidad sa trabaho sa mga Malabuenyong naghahanap ng hanap buhay. Ang natin sa in-house job interview or LRA, local recruitment activity, para makagigising nga ng mga trabaho na kailangan ng mga naghahanap ng work. Para manatiling updated sa mga susunod na in-house job interview at iba pang oportunidad sa trabaho, bisitahin lamang ang official Facebook page ng Malabon City Peso. Nagbabalita mula sa Malabon TV, ako si Roland Castillo, pagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon. Nakaisa si Mayor Jeannie Sandoval sa isang National Executive Forum na tumatalakay sa pagpapatupad ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Pinag-usapan sa forum ang mga pagbabago sa sistema ng real property valuation, kabilang ang paggamit ng iisang valuation standard, pag-update ng schedule of market values, at mas malawak na paggamit ng datos sa pagtukoy ng halaga ng mga real property. Tinalakay rin ang tax amnesty para sa ilang hindi nabayarang real property tax bago ang July 2024 at mga hakbang upang matulungan ang mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng batas. Dinaluhan ng forum ng mga alkalde, gobernador at iba pang lokal na opisyal mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Habang nagbigay ng keynote address si Department of Finance Secretary Frederick Vigo. Ramdam na ang papalapit na Ginoo at Binibining Malabon 2026, kaya naman upang ihanda ang mga kalahok, isang orientation ang isinagawa para sa kanila. Narito ang report ni Roland Castillo. Mula screening hanggang sa official candidates ang pinagdaanan ng mga aspiring Ginoo at Binibining Malabon 2026, kung saan sa unang yugto ng preparasyon sa Patimpalak ay nagsagawa ng orientation of candidates. Bago pa man magsimula ang orientation ay nagbigay ng opening message ang OIC ng Malabon City Tourism and Cultural Affairs Office o CTCAO na si Catherine Laracas.
ang OAC ng Gender and Development Office na si Mix Marcus Operiano. Tinalakay naman ni Bernadette Vergara ng Tourism Service Staff ang pageant overview mula sa bawat criteria of judging na dapat paghandaan ng mga kalahok, katulad ng general criteria for judging for top 10, criteria for talent competition at swimmer competition at iba pa. Naliwanag din ang mga rules na dapat sundin ng mga candidates at gayon din ang mga mechanics ng kompetisyon. Habang pinasilip din ang mga temang gagamitin sa kasuotan at maging disenyo ng koronang mapapalanunan. At nagbigay din ng pagkakataon ng bawat candidates na magpakilala kasama ang kanilang mga partners. Habang dumalo rin ang ilang personalidad na batikan sa pageant industry, si Roman Sebastian na pangunahing designer ng kasuotan, Joel Bagambasa at Director ng GCE Events and Management Services na si Romel Constantino. Nagbigay naman ng mensahe si Catherine J. Laracas, OIC ng Malabon City Tourism and Cultural Affairs Office o CTCAO para sa mga candidates. Katulad ng mensahe ko kanina, sabi ko nga yung acronym ng GNBM Malabon, no, 2026. G, maging genuine lang kayo, mga GNB official candidates namin for Malabon. N, maging noble kayo, yun, magkaroon kayo ng humility para sa pagsusulong ng mga advokasya ninyo. And B, of course, yung bravery, no? Kakailanganin talaga nila yan. Yung tatag ng loob during the competition. Siyempre, pag competition, maraming nangyayari na kailangan i-overcome nila yung mga challenges na yun. And M stands for malasakit. Siyempre, hindi lang para sa Malabon, malasakit para sa kapwa, yung mga advocacy nila na pwede nilang isulong. Nagbigay naman ng tips para sa mga aspiring candidates ang current title holder na Ginoo at Binibining Malabon 2025 na si Paolo Rafael Tampico at Lay Araujo. One of the greatest tips siguro na mabibigay ko sa mga future candidates natin for Ginoo at Binibining Malabon 2026 is to trust sa sarili nila. Kasi isa yun sa pinaka-importanteng weapon na pwede nilang dalhin sa battle na to is yung tiwala sa sarili. Kasi para sa akin, if wala kang ganun, you will lose everything. You will lose your confidence, you will lose your focus, and everything. And yet, mape-prevent tayo na mabigay yung best performance natin. And gusto ko lang din ng practical advice, magbigay ng practical advice na maging resourceful, Exactly, yes. maging flexible kasi kanina nag-host kami, sometimes character kami sa episode, Yeah. Minsan nag-vlog kami, so maraming gagawin as Ginoo at Binibining Malabon, so dapat flexible ka, lagi kang ready. At sa huli ay sumumpa ang bawat candidates para sa Pledge of Commitment. Nagbabalita mula sa Malabon TV, gagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon. At yan ang mga balitang tinutukan ng Malabon TV ngayong linggo. Para manatiling updated sa mga programa at kaganapan sa lungsod, i-like at i-follow ang aming official Facebook page. Ako po si Abby Peralta. At ako si Clarice Pagobo, kaagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon.